Habang tinatahi ko ang pangarap ng iba, sarili ko palang buhay ang unti-unting pinupunit. Sa bawat kislap ng kristal sa puting tela, isang patak ng luha ang lihim kong itinatago. Akala ko, pag-ibig ang pundasyon ng ating tahanan, Rico. Pero sa isang gabi ng ulan, natuklasan ko ang katotohanang mas malala pa sa kamatayan. Ang katuwang ko sa buhay, kapiling ang sarili kong kamag-anak sa isang silid sa Boracay. Oras na para maningil. Handa ka na ba sa aking pagbangon? 6 na buwan na tayong nagtatago, Rico. Pagkatapos ng Boracay, kailangan na nating sabihin sa kanila ang totoo. Hindi ko na kayang makita ang mukha ni Mila nang hindi ako nakakaramdam ng pagkainip para sa ating dalawa. Ang mga salitang yon sa screen ng iPad ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Milagros. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig lamang ay ang malalim at mabigat niyang paghinga habang nakatitig sa liwanag ng gadget na naiwan ng kanyang asawa sa ibabaw ng hapag. Ang bawat titik ay tila isang matalim na patalim na humihiwas sa kanyang pagkatao. Ngunit ang mas masakit ay ang pangalang nakalagay sa itaas ng mensahe. Bea, ang pinsan niyang itinuring na kapatid, ang babaeng palagi niyang pinagkakatiwalaan ng kanyang mga sikreto, ay siya palang unti-unting nagnanakaw ng kanyang buhay. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, dahan-dahang ibinaling ni Mila ang kanyang paningin sa telang puti na nasa kanyang kandungan. Isang mamahaling gown na puno ng mga kristal na siya mismo ang isa-isang nagkabit gamit ang kanyang nananakit na mga daliri. Simula pa kaninang madaling araw ay hindi pa siya tumitigil sa pananahi. Ang bawat tahi, ang bawat pagtusok ng karayom ay alay niya para sa pangarap ng kanyang anak na si Maya. Kailangan nilang mabayaran ang tuition fee para sa susunod na semestre at ang proyektong ito ang tanging pag-asa niya. Ngunit habang tinitignan niya ang kanyang mga daliri na may mga bakas ng sariwang sugat mula sa pagkatusok ng karayom, isang panibagong mensahe ang sumulpot sa screen. Nag-transfer na ako ng 50,000 para sa suite natin. Iyan ang budget na itinabi ko para sa school ni Maya. Pero mas mahalaga ka sa akin. See you in Boracay, my love. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Mila. Ang perang pinagpuyatan niya, ang perang galing sa sarili niyang pawis na ipinagkatiwala niya kay Rico para ideposito sa bangko, ay ginamit lang pala ng kanyang asawa para sa isang marangyang bakasyon kasama ang ibang babae. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa kanyang mga buto. Hindi siya makaiyak. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. At ang kanyang dibdib ay tila dinadagil ng isang dambuhalang bigat na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat sakripisyo niya bilang asawa, ang bawat gabi na tiniis niya ang gutom para lamang may maihain sa lamesa para kay Rico, ay binaliwala ng isang suite sa Boracay. Dahan-dahang binitiwan ni Mila ang hawak niyang karayom. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa kahoy, ngunit sa kanyang pandinig, ang tunog nito ay tila isang malakas na pagsabog ng lahat ng kanyang mga pangarap. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa bintanang baso na basa ng ulan. Nakita niya ang isang babaeng tuyot ang mga labi, may malalalim na bilog sa ilalim ng mga mata, at may balikat na tila pasan ang buong mundo. Siya si Milagros, ang asawang laging handang magsakripisyo, ang mananahi na nagbubuklod sa pamilya Villanueva. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman niyang siya ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Naalala niya ang tinig ng kanyang biyenang si Doña Celestina noong huling hapunan nila. Sinasabi nito sa harap ng mga kapitbahay kung gaano kapalad si Rico dahil nakatagpo ito ng isang asawang tulad ni Mila na marunong magtiis at magsilbi. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang bawat papuri ay isang paraan lamang para mas lalo siyang makulong sa papel ng isang martir. Habang siya ay nagpapakapagod dito sa Pasig para sa kinabukasan ng kanilang anak, ang kanyang asawa ay nagpaplano na kung paano siya tuluyang iiwan at papalitan. Tumayo si Mila ng dahan-dahan, ang kanyang mga tuhod ay nangangatog.
Lumapit siya sa bintana at pinanood ang mga patak ng ulan na dumadaloy sa salamin, tila mga luhang hindi niya kayang ilabas. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang puso. Ito ay nasa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Paano nagawa ni Rico na gamitin ang kinabukasan ng sarili nilang anak para lamang sa isang panandaliang aliw? Paano nagawa ni Bea na yakapin siya at tawaging ate habang dahan-dahan palang nilalaso ng kanyang pagsasama? Sa gitna ng kadiliman ng kanilang sala, isang matigas na desisyon ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Mila. Hindi siya susuko ng walang laban, ngunit hindi rin siya magwawala tulad ng inaasahan ng marami. Kung ang pag-ibig ay isang tela na maaari nilang punitin ng ganoon na lamang, sisiguraduhin niyang ang bawat hibla ng katotohanan ay muli niyang itatahi upang maging isang lubid na sasakal sa kanilang mga kasinungalingan. Tumingin siyang muli sa iPad na patuloy sa pag-ilaw sa gitna ng dilim. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na alam niyang magbabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Hanggang saan nga ba ang hangganan ng isang pusong sanay sa pagtitiis? Bago ito tuluyang maging bato sa tindi ng puot at pighati. Hindi nakatulog si Mila hanggang sa unti-unting sumilip ang liwanag ng umaga sa pagitan ng mga luma nilang kurtina. Ang bawat minuto ay tila isang mabagal na pagtulo ng wax sa kanyang balat. Mainit, masakit, at nag-iiwan ng markang hindi na mabubura. Nakaupo pa rin siya sa kanyang silya sa harap ng makinang panahi, habang si Rico ay nagsisimula ng kumilos sa loob ng kanilang kwarto. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto at ang yabag ng mga paa ng kanyang asawa na tila walang anumang mabigat na pasan, kabaligtaran ng kanyang dibdib na tila dinadagil ng malalaking bato. "Good morning, hon. Bakit gising ka na? Hindi ka ba natulog?" Ang boses ni Rico ay kaswal. May halong pagkukunwari ng pag-aalala na nagpasingasing sa natutulog na galit sa loob ni Mila. Lumapit ang lalaki at nagtangkang humalik sa kanyang pisngi. Ngunit bahagyang iniwas ni Mila ang kanyang mukha. Ang amoy ng mamahaling sabon na ginamit nito ay tila isang insulto sa kanyang pangamoy. Alam niyang ang perang pambili niyon ay bahagi rin ng perang ninakaw nito sa kinabukasan ng kanilang anak. Bago pa man makapagsalita si Mila tungkol sa nakita niya sa iPad, ang katahimikan ng bahay ay binuwag ng isang mapang utos na katok sa kanilang pintuan. Hindi ito ang katok ng isang kapitbahay na nanghihiram ng asukal. Ito ay ang mabibigat at dekalibreng pagtama ng kamao sa kahoy na tanging si Doña Celestina lamang ang nakakagawa. Ang marang pag-ikot ng kandado at ang pagpasok ng kanyang biyenan ay nagdala ng isang banyaga at matapang na amoy ng pabango na tila sumakop sa maliit at payak nilang sala. Napakadumi pa rin ng bahay na ito, Milagros. Wala ka bang ginawa kundi ang magpuyat sa pananahi? Ang tinig ni Doña Celestina ay matalas. Tila isang latigo na humahagupit sa pagkatao ni Mila. Pumasok ang matanda na suot ang kanyang mamahaling bestida, ang bawat hiyas sa kanyang mga daliri ay kumikinang, tila ipinamumuka sa lahat ang agwat ng kanilang katayuan. Tumingin siya kay Mila nang may halong pandidiri mula sa gulugulong buhok nito hanggang sa mga daliring may bakas ng dugo. "Mama, bakit po kayo napadalaw ng ganito kaaga?" tanong ni Rico habang mabilis na nag-aayos ng sarili, tila isang batang takot na mapagalitan. Ngunit si Mila ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanyang biyenan. "Ma, may kailangan po kayong malaman tungkol kay Rico." Ang boses ni Mila ay gumaralgal, ngunit puno ng determinasyon. Ang perang pambayad sa school ni Maya. Hindi pa natatapos ni Mila ang kanyang sasabihin nang biglang itaas ni Doña Celestina ang kanyang kamay upang patigilin siya. Ang matanda ay lumapit sa kanya. Ang tunog ng suot nitong takong sa sahig na kahoy ay tila isang ritmikong pagpako sa katahimikan. Huminto siya sa harap ni Mila
Sapat na malapit para maramdaman ni Mila ang malamig na aura nito. Alam ko ang iniisip mo, Milagros. Huwag mo akong itulad sa'yo na isang hamak na mananahi lamang. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga ginagawa ng anak ko? Isang mapait at mapang-uyam na ngiti ang sumilip sa mga labi ng matanda. Pero tandaan mo ito, Villanueva ang pamilyang pinasukan mo. Binigyan ka namin ng pangalan, binihisan ka namin, at iniyahon ka namin mula sa putika ng kahirapan. May utang na loob ka sa amin. Naramdaman ni Mila ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Pero ma, si Rico, niloloko niya ako. Si Bea, ang sarili kong pinsan. At ano naman ngayon? Putol ni Doña Celestina, ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Ang mga lalaki ay likas na naghahanap ng mapaglilibangan kapag ang asawa nila ay tila isang basahang walang kislap. Kung gusto mong manatili sa bahay na ito, kung gusto mong magkaroon ng maayos na kinabukasan si Maya, matuto kang magbulag-bulagan. Ang katotohanan ay isang luho na hindi mo kayang bayaran, Milagros. Hinawakan ng matanda ang baba ni Mila, pinilit itong itingala upang magtagpo ang kanilang mga mata. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay nag-iwan ng hapdi sa balat ni Mila. Huwag na huwag mong sisirain ang pangalan ng mga Villanueva dahil lamang sa iyong pagsaselos. Isipin mo ang anak mo. Gusto mo bang lumaki siyang walang ama at walang suporta mula sa amin? Isang salita mo lang tungkol sa Boracay, sisiguraduhin kong pati ang tiyangging ito na pinagtatrabahuhan mo ay mawawala sa iyo. Binitiwan ni Doña Celestina ang kanyang muka nang may pabalbal na kilos na tila nagtatapon ng isang maruming bagay. Lumabas ang matanda sa bahay nang hindi man lang lumingon. Iniwan ang isang hanging puno ng puot at pananakot. Naiwan si Mila na nakatayo sa gitna ng sala habang si Rico ay nananatiling tahimik sa isang sulok. Hindi man lang siya magawang tignan sa mga mata. Ang kabog sa dibdib ni Mila ay tila isang tambol na bumibilis sa bawat segundo. Naramdaman niya ang init ng luhang nagbabadyang pumatak, ngunit pilit niya itong pinigil. Sa sandaling iyon, ang kanyang bahay na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay tila naging isang malaking selda. Ang bawat dingding ay tila lumiliit, sumasakal sa kanya, habang ang tinig ng kanyang biyenan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Rico, ang lalaking nangakong mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Ngunit ngayon ay tila isang anino na lamang ng taong dati niyang kilala. Ang tanong na kanina pa sumasakal sa kanya ay muling bumangon, mas masakit at mas mapait kaysa sa anumang sugat ng karayom. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang pagiging buhay na alay sa altar ng dangal ng pamilyang ito, kung ang tanging kapalit ay ang dahan-dahang pagkamatay ng sarili niyang kaluluwa? Lumabas si Mila sa kanilang bahay na tila isang taong hinahabol ng sarili niyang anino. Ang init ng sikat ng araw sa Pasig ay hindi sapat upang pawiin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bawat hakbang niya patungo sa kanyang maliit na patahian ay mabigat, tila ang semento ay gawa sa putik na pilit siyang hinihila pabalik. Ang kanyang patahian, ang Mila's Bridal Designs, ay ang tanging lugar na itinuturing niyang tunay na pag-aari. Isang maliit na espasyong puno ng mga pangarap na ipinamana pa ng kanyang yumaong ama. Sa pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng lumang tela at langis ng makina. Karaniwan, ang amoy na ito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon, tila ba ang bawat gamit sa loob ay nakatitig sa kanya ng may kasamang lungkot. Ang mga manikin na nakasuot ng hindi pa tapos na mga gown ay tila mga piping saksi sa kanyang paghihirap. Lumapit siya sa kanyang lumang mesa at hinawakan ang gunting na pag-aari pa ng kanyang ama. Ang lamig ng bakal nito ay tila isang paalala na sa mundong ito, tanging ang sarili lamang niya ang maaari niyang asahan.
Hindi pa man siya nakakaupo ng maayos, ay narinig niya ang marahang pagtulak ng pinto. Isang lalaking nakabarong ang pumasok, may hawak na folder at may seryosong mukha na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Walang anumang ingay ng pagbati ang namurol sa pagitan nila, kundi ang mabigat na presensya ng masamang balita. Mrs. Santillan, ako po ay mula sa kumpanya ng financing na humahawak sa loan ninyo. Simula ng lalaki. Ang boses ay profesional ngunit walang emosyon. Narito po ako para ibigay ang huling paalala. 3 buwan na po kayong hindi nakakapagbayad ng interes para sa pagkakasangla ng pwestong ito. Tila tumigil ang paghinga ni Mila. Anong pagkakasangla? Wala po akong naaalalang isinangla ko ang patahiang ito. Ito po ay minana ko pa at kailanman ay hindi ko binalak na ipautang. Inilabas ng lalaki ang isang dokumento mula sa folder. Ngunit narito po ang inyong pirma, Mrs. Santillan, kasama ang inyong asawa na si Mr. Rico Villanueva bilang co-borrower. Ayon sa record, ang perang nakuha rito ay ginamit para sa isang investment fund noong nakaraang 6 na buwan. Dahan-dahang kinuha ni Mila ang papel. Ang kanyang paningin ay lumabo habang tinititigan ng pirma sa ibaba. Kamukhang kamukha ito ng kanyang lagda, ang mga kurba, ang bawat tuldok. Ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi siya ang gumawa niyon. Naalala niya ang isang gabi noong nakaraang taon nang papirmahin siya ni Rico sa ilang mga papeles para sa insurance ni Maya. Dahil sa tiwala, hindi na niya binasa ang mga nakasulat sa maliliit na titik. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nanginginig sa galit at pighati. Hindi lamang ang kanyang dangal ang kinuha ni Rico. Kinuha rin nito ang huling alaala ng kanyang ama para lamang ipantustos sa mga luho nila ni Be. Ang patahiang ito ang kanyang buhay, ang kanyang sandigan kapag ang lahat ay gumuho na at ngayon, ito ay nasa bingit na ng pagkawala. Magkano po ba ang kailangan para hindi ito malit? Tanong ni Mila. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Kailangan ninyong makapagbayad ng hindi bababa sa 200,000 piso sa loob ng 2 linggo, Mrs. Santillan. Kung hindi, mapipilitan kaming isara ang inyong negosyo at kunin ang ari-arian. Nang umalis ang lalaki, naiwan si Mila na nakatitig sa kanyang mga kamay. Ang mga daliring sanay sa pagbuo ng magagandang bagay ay tila wala ng lakas. Naupo siya sa sahig, sa tabi ng kanyang makinang panahi, at doon ay dahan-dahang kumawala ang mga luhang kanina pa niya pinipigil. Ang bawat patak ng kanyang luha sa sahig na kahoy ay tila isang tahimik na panalangin para sa katarungan. Naalala niya ang bawat gabi na nagpuyat siya para lamang makadagdag sa ipon nila, habang si Rico naman pala ay unti-unti nang binubura ang kanyang seguridad. Ang bawat I love you nito, ang bawat yakap, ay may kalakip palang nakatagong patalim. Napagtanto ni Mila na ang pag-ibig na ipinaglaban niya ay isa lamang malaking ilusyon, isang magandang tela na puno ng uod sa loob. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ang sakit ay dahan-dahang napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi siya papayag na mawala ang lahat ng ganoon na lamang. Kung ang katarungan ay hindi ibibigay sa kanya ng kusa, siya mismo ang kukuha nito. Tumayo siya at pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang laylayan ng kanyang apron. Tumingin siya sa salamin at hindi na ang dating milagros na mapagtiis ang kanyang nakita, kundi isang babaeng handang makipagdigma para sa kanyang dangal. Kinuha niya ang kanyang telepono at dahan-dahang hinanap ang numero ni Attorney Isandro Lim. Ito na ang simula ng kanyang pagganti. Ngunit sa kanyang pag-alis sa patahian, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Tila isang aninong sumusunod sa kanya. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak mula sa bagyong paparating kung ang mismong haligi ng kanilang tahanan ang siyang unang nagnanais na wasakin sila? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng isang marangyang sasakyan
Sa harap ng kanilang tarangkahan ay tila isang babala na hindi pinakinggan ni Mila. Mula sa bintana, nakita niya ang paghinto ng makintab na puting SUV at ang paglabas ng isang babaeng tila hindi kailanman nakaranas ng pagod o dumi sa kanyang mga kamay. Si Beatrice, ang pinsan niyang itinuturing na kapatid, ay naglalakad patungo sa kanilang pintuan nang may kasamang indayog na tila ang buong mundo ay isang entablado at siya ang bida. Ang kanyang suot na silk dress na kulay champagne ay tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, isang malaking kabaligtaran sa suot ni Mila na apron na may mga bakas ng sinulid at pagod. "Ate Mila, I missed you so much." Ang tinig ni Bea ay tila isang matamis na kanta, ngunit sa pandinig ni Mila, ito ay tila gasgas ng kuko sa isang pisara. Pumasok si Bea sa loob ng bahay nang walang pag-aalinlangan, dala ang isang malaking paper bag mula sa isang kilalang brand ng laruan. Lumabas si Maya mula sa kanyang kwarto at agad na niyakap ang kanyang tiya Bea. Habang pinapanood ni Mila ang kanyang anak na masayang binubuksan ng regalo, naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Alam niyang ang perang pambili ng laruang yon ay maaaring galing din sa perang dapat ay pambayad sa matrikula ng kanyang anak. Ang bawat tawa ni Bea habang kinakausap si Maya ay tila isang insulto sa bawat sakripisyong ginawa ni Mila. "Ate, you look so stressed. Masyado mo kasing pinapagod ang sarili mo sa patahian," sabi ni Bea habang dahan-dahang lumalapit kay Mila. Sa bawat hakbang nito, isang pamilyar at matapang na halimuyak ng mamahaling rosas ang sumakop sa pangamoy ni Mila. Ito ang amoy na nabasa niya sa mga mensahe ni Rico, ang paboritong pabango ni Bea na binili ng kanyang asawa. Tila ba ang hangin sa loob ng kanilang sala ay biglang naging malapot at mahirap lang hapin. Hinawakan ni Bea ang mga kamay ni Mila. Ang kanyang mga kuko ay maayos na nalagyan ng pintura at walang kahit anong bakas ng hirap. "Kailangan mo ring mag-relax, ate. Look at your hands. Ang daming sugat mula sa karayom. Rico told me how hard you work. And honestly, believe talaga ako sa pagiging martyr mo para sa family." Ang salitang martyr ay tila isang sampal sa mukha ni Mila. Tiningnan niya ang kanyang pinsan sa mga mata, naghahanap ng kahit maliit na bakas ng pagkahiya o pagsisisi, ngunit wala siyang nakita, kundi ang kislap ng tagumpay at panuna. Si Bea ay isang dalubhasa sa pagpapanggap, isang influencer na sanay magpakita ng perpektong buhay habang dahan-dahang kinukuha ang pundasyon ng buhay ng iba. "Salamat sa regalo mo kay Maya, Bea. Pero sana ay hindi ka na nag-abala. Marami pa kaming kailangang unahin kaysa sa mga laruan." Ang boses ni Mila ay malamig at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bahagyang tumawa si Bea, isang tunog na tila mga kristal na nagbabanggaan. "Oh ate, don't be so bitter. Minsan lang naman ito. At saka deserve ni Maya ang best, di ba? Just like how we all deserve the best things in life." Lumingon si Bea sa paligid ng sala. Ang kanyang paningin ay tila hinuhusgahan ang bawat lumang kagamitan sa loob ng bahay. "Speaking of the best, may narinig akong chika na pupunta raw kayo sa Boracay. How exciting. Balita ko, napakaganda ng mga suite doon, lalo na para sa mga taong gustong makalimot sa problema." Ang bawat salita ni Bea ay tila isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa sugat ni Mila. Alam ni Bea na alam niya, o marahil ay sinusubukan lamang siya nito. Ang pagiging mapangahas ng kanyang pinsan ay walang hangganan. Tila ba nasisiyahan ito sa panonood sa kanyang unti-unting pagkadurog. Bago pa man makasagot si Mila, biglang lumapit si Bea at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na mapagkunwari, isang yakap na tila isang sawa na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang biktima. Sa loob ng yakap na yon, naramdaman ni Mila ang init ng katawan ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Ang bawat hibla ng silk dress ni Bea ay tila humahaplos sa kanyang balat nang may kasamang lason.
Don't worry ate, I'm always here for you. Magkakapamilya tayo, di ba? I will always have your back. Bulong ni Bea sa kanyang tainga. Bago dahan-dahang bumitaw at ngumiti ng napakatamis, naiwan si Mila na nakatayo. Ang kanyang buong katawan ay naninigas sa matinding pandidiri at puot. Pinanood niya ang pag-alis ni Bea, ang pagkaway nito kay Maya, at ang muling pag-andar ng kanyang sasakyan hanggang sa maglaho ito sa kanto. Pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ni Mila ang kanyang kamay at hinawakan ang sarili niyang balikat sa mismong lugar kung saan siya niyakap ni Bea. Ang amoy ng rosas ay nanatili sa kanyang damit, tila isang mantsa na hindi kayang alisin ng anumang sabon. Pumasok siya sa banyo at binuksan ang gripo. Hinayaan niyang dumaloy ang tubig sa kanyang mga kamay. Tila ba sinusubukang hugasan ang bawat bakas ng presensya ni Bea. Ang lamig ng tubig ay nagpababa ng bahagya sa kanyang emosyon, ngunit ang apoy sa kanyang loob ay lalo lamang nag-alab. Gaano kadiin ang kailangang yakap upang itago ang isang patalim na handa nang sumaksak? At hanggang kailan niya kayang manatiling nakatayo sa ilalim ng ulan ng mga kasinungalingan bago siya tuluyang anurin ng sarili niyang galit? Ang gabi sa Maynila ay tila isang malaking kumot na nagtatago ng mga lihim na hindi kayang sabihin sa ilalim ng sikat ng araw. Sa loob ng isang tahimik na gusali sa Makati, tanging ang ilaw mula sa opisina ni Attorney Isandro Lim ang nananatiling buhay, tila isang maliit na bituin sa gitna ng kadiliman. Si Mila ay nakatayo sa harap ng pintuan. Ang kanyang anino ay mahaba at tila may sariling bigat. Hindi siya pumunta rito bilang ang mananahi na laging yumuyuko sa harap ng mga makapangyarihan. Pumunta siya rito bilang isang babaeng wala ng balak pang magpaapi. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng mga lumang libro at leather na upuan. Si Isandro ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang salamin ay nakapatong sa dulo ng kanyang ilong habang mabusising binabasa ang ilang dokumento. Nang makita niya si Mila, isang bakas ng pagkagulat at pag-aalala ang dumaan sa kanyang mga mata. Si Isandro ay matagal ng abogado ng mga Villanueva at alam ni Mila na ang katapatan nito ay nakatali sa isang malalim na utang na loob kay Doña Celestina. Mila, gabi na. Anong ginagawa mo rito? Baka malaman ito ng biyenan mo at magkaroon pa tayo ng problema. Ang boses ni Isandro ay puno ng pag-iingat. Tila bawat salita ay tinitimbang niya sa isang timbangan ng takot. Hindi sumagot si Mila. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang isang makapal na envelope sa ibabaw ng mesa. Ang pagkakalapag niyon ay hindi lumikha ng anumang ingay, ngunit ang presensya nito ay tila isang bomba na handang sumabog sa pagitan nila. Naupo si Mila sa tapat ng abogado. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Tila ang bawat buto sa kanyang katawan ay naging bakal na sa tindi ng pinagdaanan. Hindi na ako natatakot sa kung anong sasabihin ni Mama, Attorney. Mas dapat kang matakot sa kung anong nilalaman ng envelope na yan. Ang boses ni Mila ay kalmado. Isang kalamigang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang binuksan ni Isandro ang envelope. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang kulay ng kanyang muka ay dahan-dahang naglaho. Tila ang dugo ay lumikas mula sa kanyang mga pisngi. Ang mga dokumentong yon ay hindi lamang tungkol sa pakikipagrelasyon ni Rico kay Bea. Ang mga yon ay patunay ng sistematikong paglilipat ng pondo mula sa kumpanyang pinamamahalaan ni Rico patungo sa mga dummy account na nasa ilalim ng pangalan ni Bea. At ang mas malala, ang pirma ni Isandro ay nakalagay sa ilang mga papeles bilang notaryo at saksi. Mila, saan mo nakuha ang mga ito? Alam mo ba kung gaano kadelikado ang hawak mo? Ang panginginig ng mga kamay ni Isandro ay hindi na niya maitago. Ang ballpen na hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri at gumulong sa ibabaw ng mesa hanggang sa mahulog ito sa sahig. Nakuha ko ang mga yan
dahil itinuring ninyo akong bulag at bingi sa loob ng 6 na buwan. Akala ninyo ay sapat na ang pakitang tao ninyong kabaitan para hindi ko mapansin ang unti-unting pagkaubos ng kinabukasan ng anak ko. Sabi ni Mila, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa abogado, tila binabasa ang bawat takot sa kaluluwa nito. Rico is stealing from the company, Isandro, and you helped him, knowingly or unknowingly. Kapag lumabas ang mga dokumentong ito, hindi lang si Rico ang babagsak, kasama ka sa lulubog. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahina at mabilis na paghinga ni Isandro. Tiningnan niya ang larawan ng kanyang sariling pamilya na nakapatong sa kanyang mesa, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak na nag-aaral sa ibang bansa. Alam niya na ang lahat ng mayroon siya ay nakataya sa sandaling ito. Ano ang gusto mong gawin ko, Mila? Tanong ni Isandro. Ang kanyang boses ay tila isang pagsuko. Gusto kong tulungan mo akong bawiin ang lahat. Ang tiyangge ng tatay ko, ang ipon ni Maya, at ang dangal na tinapakan ninyo. Hindi ako hihingi ng higit pa sa kung ano ang kinuha sa akin. Pero kailangan ko ang boses mo, ang lisensya mo, at ang katotohanang itinatago mo. Ang bawat salita ni Mila ay tila isang kasunduan na isinulat sa dugo. Sandaling pumikit si Isandro, tila nakikipaglaban sa kanyang sariling konsensya at sa utang na loob na nagtali sa kanya sa mga Villanueva sa loob ng maraming taon. Ngunit nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Mila. Isang determinasyong hindi kayang basagin ng anumang banta. Sige Mila, tutulungan kita. Pero kailangan nating mag-ingat. Doña Celestina is not a woman you want to cross when she's cornered. Hahanap tayo ng paraan para mailipat ang mga ari-arian pabalik sa pangalan mo bago ang biyahe sa Boracay. Bulong ni Isandro, ang kanyang desisyon ay tila isang mabigat na pasanin na ngayon ay ibinahagi na niya kay Mila. Tumayo si Mila at kinuha ang kanyang bag. Habang papalabas siya ng opisina, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito ay ang takot sa madilim na landas na kanyang piniling lakaran. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng gusali ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Lumabas siya sa kalsada at hinarap ang malamig na hangin ng gabi. Tumingala siya sa madilim na langit at naisip ang kanyang anak. Para kay Maya, handa siyang maging masama sa mata ng mundo, basta't masiguro lang ang kaligtasan nito. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, isang mapait na kaisipan ang muling bumisita sa kanya. Sa mundong puno ng dumi at kasinungalingan, mayroon pa nga bang natitirang puwang para sa isang tunay na pagkakaibigan? O bawat isa sa kanila ay nagagamit lamang para sa sariling kaligtasan? Sa kailaliman ng gabi, ang tanging kasama ni Mila sa kanyang patahian ay ang mahinang liwanag ng isang lumang lampara at ang malalalim na buntong hininga ng kanyang sariling pag-iisa. Sa labas, ang ulan ay tila wala nang balak tumigil. Ang bawat patak nito sa bubong ay tila mga ritmikong paalala ng bawat segundong lumilipas sa kanyang buhay na puno ng panlilinlang. Hawak ni Mila ang kanyang cellphone. Ang screen nito ay nagbibigay ng asul na liwanag sa kanyang mukha na tila isang multo ng dati niyang sarili. Ang numerong nakasulat sa screen ay pagmamay-ari ni Noel Aguinaldo, ang asawa ni Bea na kasalukuyang nasa gitna ng malawak na karagatan. Nagtatrabaho bilang isang mechanical engineer sa isang malaking barko. Matagal na nag-atubili si Mila. Alam niya ang bigat ng ibabalita niya. Si Noel ay isang mabuting tao, isang masipag na asawa na tinitiis ang pangungulila at ang panganib ng dagat para lamang mabigyan ng marangyang buhay si Bea. Paano niya sisirain ang tanging inspirasyon ng lalaki sa gitna ng kawalan? Ngunit nang maalala niya ang tawa ni Bea at ang traidor na mga haplos ni Rico, ang kanyang daliri ay kusa ng dumaan sa screen upang simulan ng tawag.
Ang mahaba at paulit-ulit na tunog ng linya ay tila isang babala na nagmumula sa kabilang dako ng mundo. Matapos ang ilang sandali, narinig ang mahinang pagbukas ng kabilang linya. Kasunod ang boses ni Noel na bakas ang labis na pagod ngunit may halong tuwa. Mila, napatawag ka. Madaling araw na dyan, di ba? May problema ba sa bahay? Si Bea ba? Ayos lang? Ang sunod-sunod na tanong ni Noel ay tila mga saksak sa konsensya ni Mila. Ang pag-aalala sa boses ng lalaki ay busilak. Walang kamalay-malay sa duming nangyayari sa likod ng kanyang likuran. Kuya Noel, pasensya na kung naisabala kita. Gusto ko lang kasing mga musta. At gusto ko rin sanang itanong kung natanggap mo na yung pictures ng bagong sasakyan ni Bea. Dahan-dahang simula ni Mila, ang kanyang boses ay pilit na pinapatatag. Natahimik ang kabilang linya. Tanging ang mahinang ugong ng makina ng barko at ang hangin mula sa satellite connection ang maririnig. Bagong sasakyan, wala siyang nababanggit sa akin, Mila. Ang alam ko, nag-iipon kami para sa ipapatayong bahay sa probinsya. Baka sa kliyente niya lang yun, di ba? Influencer na kasi ang asawa ko, marami siyang mga promotions. Huminga ng malalim si Mila. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. Siguro nga kuya, pero nakakainggit lang kasi ang dami niyang bagong gamit ngayon. Yung mga branded bags, yung mga alahas. Sabi ko nga kay Rico, ang swerte mo kay Bea dahil kahit wala ka rito, ang ganda ng lifestyle niya. Parang hindi siya nawawala ng budget. Ganun ba? Ang boses ni Noel ay nagbago. Ang dating tuwa ay napalitan ng isang malalim na pagtataka at isang bahid ng kaba. Wala siyang sinasabi sa akin na gumagastos siya ng malaki. Sa katunayan, humihingi pa siya ng dagdag na remittance noong nakaraang buwan dahil kailangan daw para sa insurance ng kumpanya niya. Naramdaman ni Mila ang panginginig ng kanyang mga kamay. Baka mali lang ako ng tingin kuya. Huwag mo na lang pansinin ang sinabi ko. Siguro ay pagod lang ako sa dami ng tinatahi ko para sa bakasyon natin sa Boracay. Excited na ba si Bea na magkita kayo roon? Boracay. Mila, wala akong alam na pupunta tayo ng Boracay. Ang susunod na uwi ko ay sa susunod na 2 buwan pa. Hindi ako kasama sa bakasyong sinasabi mo. Ang boses ni Noel ay naging matigas at tila may namumuong bagyo sa kanyang kalooban. Isang mapait na ngiti ang sumulpot sa mga labi ni Mila. Ang binhi ng duda ay naitanim na. Ganun ba kuya? Baka surprise niya lang sa'yo. Sige na, kailangan ko na ring bumalik sa trabaho. Mag-iingat ka dyan sa gitna ng dagat. Tandaan mo, may mga tao rito na nagpapahalaga sa lahat ng sakripisyo mo. Pagkababa ng telepono, binitawan ni Mila ang gadget sa ibabaw ng mesa. Ang katahimikan sa loob ng patahian ay tila naging mas mabigat. Naisip niya ang libu-libong milyang layo ni Noel mula sa lupa. Ang pag-iisa nito, sa gitna ng malawak na asul na tubig, habang ang asawa nito ay nasa bisig ng ibang lalaki. Ang bawat alon na hinaharap ni Noel ay walang binatbat sa daluyong ng kataksilan na paparating sa kanyang buhay. Naramdaman ni Mila ang isang mabigat na lungkot para sa kanyang Kuya Noel. Ngunit sa likod ng lungkot na yon ay ang malamig na katotohanan. Kailangan niyang sirain ang mundo ni Noel upang mailigtas ang sarili niya at ang kanyang anak. Sa digmaang ito, walang sino mang mananatiling malinis. Tumayo siya at lumapit sa manikin na nakasuot ng puting tela. Hinawakan niya ang matalim na gunting at tila ba sa bawat pagtabas niya sa hangin ay unti-unti na niyang pinuputol ang mga tali ng kasinungalingan na nagbubuklod sa kanilang lahat. Ngunit habang lumalalim ang gabi, isang tanong ang hindi nagpapatulog sa kanya. Kapag nalaman na ni Noel ang lahat, magagawa pa kaya nitong umahon mula sa kailaliman ng dagat ng pait? O tuluyan na itong malulunod kasama ng kanilang nawasak na pamilya? Hon, masyado ka nang stressed sa shop. I think it's time for a vacation. Just the two of us at syempre isama natin si Maya. Ang boses ni Rico ay malambing, puno ng mapagkunwari at malatubig na pag-aalala.
habang inilalapag niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Mila. Nakaupo si Mila sa harap ng kanilang hapagkainan. Tinitingnan ang usok na dahan-dahang pumapaitaas mula sa mainit na sabaw ng tinola. Ang bawat haplos ng asawa ay tila isang malamig na uod na gumagapang sa kanyang balat, nag-iiwan ng malapot na bakas ng pandidiri. Alam ni Mila ang nasa likod ng bawat ngiti ni Rico, ang bawat banayad na kilos ay isang balat kayo para sa mas malalim na kataksilan. Boracay tayo, hon. I already booked everything. 5 days in a premium resort para naman makapag-relax ka at makabawi ako sa inyo ni Maya. Dagdag pa ni Rico, sabay abot ng isang baso ng tubig kay Mila nang may kasamang kindat na dati ay nagpapatunaw sa kanyang puso. Ngunit ngayon ay nagpapasingasing lamang sa kanyang galit. Dahan-dahang itinaas ni Mila ang kanyang paningin. Tinitigan niya ang mukha ng lalaking nangako sa harap ng altar na siya lamang ang mamahalin hanggang sa huling hininga. Nakita niya ang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na hindi para sa kanya, kundi para sa excitement na makasama ang kanyang pinsan sa ilalim ng init ng araw. Habang siya ay ginagawang panakip butas sa harap ng pamilya. Boracay? Ang mahal doon, di ba? Akala ko ba ay gipit tayo dahil sa mga investments mo? Ang boses ni Mila ay nananatiling mahinahon. Isang mapanganib na katahimikan na tila ba ang ibabaw ng dagat bago ang isang dambuhalang tsunami. Bahagyang natigilan si Rico, ngunit mabilis ding nakabawi. Don't worry about the budget, hon. Nagbonus kami sa office at saka deserve ninyo ito. Masyado ka nang nagpapakamartir sa trabaho mo. Ayaw ko namang isipin ni Mama na pinapabayaan kita. Naramdaman ni Mila ang pait na nanunuot sa kanyang lalamunan. Ang salitang martir ay tila isang pilat na paulit-ulit na binubuksan. Alam niyang ang biyaheng ito ay hindi para sa kanya. Ito ay isang detalyadong plano upang magamit siya bilang alibay. Habang siya ay nagbabantay kay Maya sa dalampasigan, si Rico at Bea ay magkakaroon ng pagkakataong magkasama sa dilim ng gabi sa ilalim ng suite na binayaran gamit ang perang dapat ay para sa kanilang anak. Sige, Rico, kung yan ang gusto mo. Mika ni Mila ng may kasamang pilit ng ngiti. Ang kanyang mga labi ay tila naging matigas na kahoy sa tindi ng pagpapanggap. Kailangan ko na rin siguro ng hangin. Masyado na akong nasasakal dito sa Pasig. Hindi napansin ni Rico ang dobleng kahulugan ng kanyang sinabi. Sa halip, niyakap siya nito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng tagumpay. Sa loob ng bisig ng kanyang asawa, naramdaman ni Mila ang pagtibok ng sarili niyang puso. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa adrenaline ng isang biktima na naghahanda na para sa kanyang huling pag-atake. Naisip ni Mila ang mukha ni Doña Celestina. Tiyak na alam ng kanyang biyenan ang tungkol sa biyaheng ito. Marahil ay ito ang paraan ng matanda upang ayusin ang gulo sa pamamagitan ng pagbabaon ng katotohanan sa ilalim ng mapuputing buhangin ng Boracay. Gusto nilang maging perpekto ang imahe ng pamilya Villanueva sa mata ng publiko, kahit na ang loob niyon ay puno na ng uod at pagkabulok. Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Mila sa kanilang kwarto at binuksan ang kanyang cabinet. Kinuha niya ang isang manipis at itim na dress na matagal na niyang hindi na isusuot. Hinawakan niya ang tela nito. Ang gaspang niyon sa kanyang mga daliri ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa Boracay, hindi lamang siya magiging asawa na nakasunod sa likuran ni Rico. Magiging isa siyang anino na magmamasid sa bawat dumi, bawat sulyap, at bawat kasinungalingan. Tumingin siya sa salamin at dahan-dahang pinunasan ang isang luhang hindi niya namalayang pumatak na pala. Hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng pagpapaalam sa babaeng dati ay naniniwala sa mga fairy tale. Ang babaeng nakaharap sa kanya ngayon ay may mga matang tila naging matalas na kristal sa tindi ng sakit. Ang gabi ay tila bumibigat habang inihahanda ni Mila ang kanyang maleta. Ang bawat damit
na inilalagay niya sa loob ay tila isang sandata na kanyang itinatago. Habang naririnig niya ang mahimbing na paghilik ni Rico sa kabilang panig ng kama, isang malamig na kaisipan ang dumapo sa kanyang isipan. Ang paraiso ay maaring maging impyerno para sa mga taong nagtatago sa likod ng maskara. At sa pag-apak nila sa dalampasigan ng Boracay, sisiguraduhin niyang walang maskara ang mananatiling buo kapag humampas na ang alon ng katotohanan. Ngunit hanggang kailan niya kayang panindigan ang nangiting ito? Kung sa bawat oras na tinitignan niya si Rico, ang tanging nakikita niya ay ang unti-unting pagkawasak ng lahat ng kanyang pinahalagahan sa loob ng maliit na silid ng kanyang patahian na tila naging isang silid ng digmaan sa gitna ng gabi. Dahan-dahang inilapag ni Mila ang isang maliit na itim na Westside Drive sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang kagamitang ito ay tila walang buhay at napakaliit. Ngunit para kay Mila, ito ay may bigat na higit pa sa lahat ng gintong pag-aari ng mga Villanueva. Dito nakatago ang bawat lason, bawat pagnanakaw, at bawat halik na ipinagpalit sa kanya ni Rico at Bea. Ang liwanag mula sa kanyang laptop ay tila isang maputlang sulo na nagbibigay ng anino sa kanyang mukha, habang mabusisi niyang tinitignan ang bawat folder na inihanda niya para sa gabing pakikipagsapalaran sa Boracay. Ang bawat dokumento sa screen ay tila isang hiwa sa kanyang balat na tumatangging maghilom. Nakita niya muli ang mga bank statement kung saan malinaw na nakasulat ang paglipat ng matrikula ni Maya patungo sa account ni Bea. Naroon din ang mga larawang kinuha ni Isandro, mga sandaling akala ni Rico at Bea ay wala silang nakakakita, mga yakap sa loob ng sasakyan at mga pagpasok sa mga hotel na tila ba wala silang pamilyang sinisira. Sa bawat pag-scroll ni Mila, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri sa mouse, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na dahan-dahang namumuo bilang isang matigas na yelo sa kanyang puso. Ito ang magiging regalo ko sa inyo, bulong ni Mila sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang panata sa gitna ng katahimikan. Isang anibersaryong hindi ninyo kailanman malilimutan. Inayos niya ang pagkakasunod-sunod ng mga file. Siniguro niyang ang bawat ebidensya ay malinaw, mula sa pekeng pirma sa pagkakasangla ng kanyang patahian hanggang sa mga voicemail ni Bea na puno ng panunuya sa kanyang pagiging mananahing walang alam. Habang ginagawa ito, naramdaman ni Mila ang isang kakaibang pakiramdam ng paglaya. Ang bawat pag-click niya sa keyboard ay tila isang hakbang palayo sa pagiging biktima. Ang paghihiganti niya ay hindi magiging marahas o madugo. Ito ay magiging isang malinis na paglantad ng katotohanan na dudurog sa imaheng iniingatan ni Doña Celestina. Sa gitna ng kanyang paghahanda, dahan-dahang ibinaba ni Mila ang kanyang paningin sa kanyang kaliwang kamay. Ang gintong wedding ring na suot niya sa loob ng maraming taon ay tila biglang naging mabigat at mainit, tila isang bakal na nagkakadena sa kanya sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Hinawakan niya ang singsing, nararamdaman ang bawat ukit niyon sa kanyang balat. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang simbolo ng kanyang katapatan, ng kanyang pagtitiis, at ng kanyang pag-asa na balang araw ay magiging maayos din ang lahat. Dahan-dahan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, sinimulan niyang paikutin ang singsing. Naramdaman niya ang bahagyang paglaban ng kanyang balat, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa tuluyan itong dumulas mula sa kanyang daliri. Ang tunog ng paglapag ng singsing sa ibabaw ng kahoy na mesa ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalong relasyon. Tiningnan niya ang kanyang daliri. Mayroon itong maputlang marka, isang puting linya na hindi na sinaga ng araw sa loob ng mahabang panahon. Ito ang marka ng kanyang pagiging asawa, isang peklat ng kanyang mga sakripisyo. Wala na ang tali. Rico, sabi niya, habang tinititigan ang singsing na ngayon ay nakahiga na lamang sa tabi ng USB drive. Mula sa gabing ito, hindi mo na ako pag-aari.
Itinago niya ang USB sa loob ng isang maliit na bulsa ng kanyang bag, kasama ang kanyang pasaporte at ang mga dokumentong inihanda ni Isandro. Ang bawat kilos niya ay tila isang ritual ng paghahanda para sa isang paglalakbay na walang katiyakan kung saan hahantong, ngunit alam niyang hindi na siya maaaring bumalik sa dati. Ang Boracay ay hindi magiging paraiso ng kanilang pamilya. Ito ay magiging hukay para sa mga kasinungalingang itinanim ni Rico at Bea. Tumayo si Mila at lumapit sa bintana. Pinapanood ang pagsikat ng araw sa malayo. Ang langit ay unti-unting nagiging kulay ube at kahel, tila isang bagong tela na inilalatag para sa kanya. Ang kanyang maleta ay nakahanda na sa tabi ng pinto, puno ng mga damit na hindi lamang para sa bakasyon, kundi para sa kanyang pag-alis sa anino ng mga Villanueva. Isang huling tingin ang ibinigay niya sa kanyang patahian, sa mga makina at sa mga telang naging saksi sa kanyang pagluha. Pumikit siya ng mariin at huminga ng malalim, hinahayaang punuin ng malamig na hangin ang kanyang mga baga. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naroon pa rin, ngunit kasama na nito ang isang nakakatakot na katahimikan. Handa na ang lahat. Ang tanging kailangan na lamang ay ang pagdaong ng barko sa pampang ng Boracay. Ngunit habang hawak niya ang hawakan ng kanyang maleta, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan, tila isang tinik na tumusok sa kanyang puso. Kapag ang lahat ay nawasak na, kapag ang bawat lihim ay naibulgar na, ano ang matitira sa babaeng nagngangalang Milagros bukod sa mga alaala ng isang buhay na itinahi sa kasinungalingan? Ang pagsalubong ng mapuputing buhangin ng Boracay sa mga paa ni Mila ay tila isang malupit na biro mula sa tadhana. Ang bawat butil nito ay kasing pino ng mga pangarap na binuo niya noong una silang magsama ni Rico. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang niya sa dalampasigan ay nag-iiwan ng bakas ng isang babaeng naglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Ang asul na karagatan ay kumikinang sa ilalim ng nagliliyab na sikat ng araw, tila mga libu-libong diamanteng nagtatago ng kailaliman ng mga lihim na hindi kayang abutin ng tingin. "Han, look at the view!" Sabi ko sa'yo, ito ang kailangan mo para makalimot sa trabaho. Ang boses ni Rico ay puno ng pekeng sigla habang hawak-hawak ang kanyang mamahaling shades. Inakbayan niya si Mila habang naglalakad sila patungo sa lobby ng resort. Isang kilos na tila ipinagmamalaki sa buong mundo ang kanyang pagiging huwarang asawa. Sa bawat sulok ng marangyang resort, ang amoy ng asin at mamahaling pabango ay naghahalo. Lumilikha ng isang hangin na tila sumasakal sa lalamunan ni Mila. Nang makapasok sila sa kanilang suite, sinalubong sila ng lamig ng aircon at ang tanawin ng dagat mula sa malalaking bintanang salamin. Ito ang silid na pinagbayaran ng matrikula ni Maya. Hinawakan ni Mila ang malambot na puting kumot sa kama. Ang kinis nito ay tila isang insulto sa kanyang mga daliring magaspang sa kalyo ng pananahi. "Hon, are you okay? Parang kanina ka patahimik," tanong ni Rico habang inaayos ang kanilang mga gamit. "Masyado lang akong namamangha sa ganda ng lugar na ito, Rico. Hindi ko akalaing ganito pala kamahal ang halaga ng katahimikan." Matipid na sagot ni Mila. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa malayo, kung saan ang langit at dagat ay tila naghahalikan. Habang naglalakad sila patungo sa poolside para sa kanilang tanghalian, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Isang tinig na tila isang tinik na bumaon sa puso ni Mila. "Ate Mila? Rico? Oh my God, what a coincidence." Lumitaw si Bea mula sa gilid ng isang malaking payong, suot ang isang itim na bikini at isang transparent na robe na tila gawa sa pinakamahal na sutla. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng asukal, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa ng isang taong matagumpay na nakalusot sa isang malaking kasinungalingan.
Bea, anong ginagawa mo rito? Kunwaring gulat na tanong ni Rico, bagaman alam ni Mila na ang bawat paghinga ng kanyang asawa ay umaayon sa presensya ng babaeng ito. May photoshoot ako rito para sa isang bagong brand, ate. I didn't know you guys were coming. Small world, right? Lumapit si Bea at bumeso kay Mila. Ang amoy ng kanyang pabango, ang paboritong pabango na binili ni Rico, ay muling sumakop sa bawat hininga ni Mila. Naupo sila sa iisang mesa. Ang bawat salita, bawat tawa, at bawat sulyap sa pagitan ni Rico at Bea sa ilalim ng sikat ng araw ay tila isang matalim na kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang pagkatao ni Mila. Pinanood niya kung paano abutan ni Rico ng tissue si Bea nang may kasamang bahagyang pagdapo ng kanilang mga daliri. Nakita niya ang mapanuyang kislap sa mga mata ng kanyang pinsan habang nagkukwento ito tungkol sa kanyang career bilang isang influencer. Ang bawat subo ng pagkain ni Mila ay tila nagiging buhangin sa kanyang bibig. Sa harap ng ibang tao, sila ay isang perpektong pamilya at isang mapagmahal na kamag-anak. Ngunit sa ilalim ng mesang iyon, naramdaman ni Mila ang panginginig ng kanyang sariling mga tuhod. Ang paraisong ito ay isang huwad na dula at siya ang tanging nanonood na alam ang tunay na katapusan. Mila, bakit hindi ka kumakain? Masarap ang seafood dito. Huwag mong sayangin ang binayad ko. Sabi ni Rico, ang kanyang boses ay tila isang babala na kailangan niyang makisama sa laro. Tiningnan ni Mila si Rico pagkatapos ay kay Bea. Isang malamig na ngiti ang sumulpot sa kanyang mga labi. Isang ngiting tila, isang anunsyo ng paparating na unos. Huwag kang mag-alala, Rico. Kinukuha ko lang ang bawat lasa ng sandaling ito dahil alam ko, pagkatapos ng bakasyong ito, marami ang mawawalan ng gana sa ating lahat. Bahagyang natigilan si Bea. Ang kanyang ngiti ay bahagyang kumupas. Ang katahimikan sa mesa ay naging mabigat. Tila ang hangin ay naging bakal na pumipigil sa kanila na huminga ng maluwag. Ang tanging maririnig lamang ay ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang at ang malayo at masayang sigawan ng mga turista. Mga tunog na tila nanunuya sa madilim na tensyong namumuo sa gitna nila. Gabi na nang bumalik sila sa kanilang silid, ngunit ang isip ni Mila ay mas gising kaysa sa sikat ng araw. Alam niyang ang unang gabi sa Boracay ay simula pa lamang. Habang pinapanood niya si Rico na lumabas ng silid para daw uminom ng kape sa bar, alam ni Mila kung saan talaga ito pupunta. Kinuha niya ang kanyang USB mula sa bag at hinawakan ito ng mahigpit. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na bumibilis ang bawat pagpalo. Sa kabilang silid, sa dulo ng pasilyo, alam niyang nandoon ang kanyang pinsan, naghihintay. Isang katanungan ang bumabagabag sa kanya habang nakatitig sa dilim ng suite. Sa oras na magsalpukan ang mga lihim at ang katotohanan sa gitna ng paraisong ito, may matitira pa kaya siyang babalikan sa Pasig? O tuluyan na siyang maliligaw sa dalampasigang ito ng puot at pighati? Lalabas lang ako sandalihon, magpapahangin lang ako sa bar sa baba, baka sakaling mawala itong antok ko. Ang boses ni Rico ay kaswal. Tila ba wala siyang itinatagong anumang maitim na balak habang isinusuot ang kanyang mamahaling jacket. Hindi na siya lumingon kay Mila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa pinto. Tila ba ang bawat segundo ng pananatili sa loob ng silid na kasama ang kanyang asawa ay isang parusang nais na niyang takasan. Pagkasara ng pinto, ang katahimikan sa loob ng suite ay tila naging isang malapot na usok na dahan-dahang sumasakal kay Mila. Hindi gumalaw si Mila sa kanyang kinauupuan sa gilid ng kama. Hinayaan niya munang lumipas ang ilang minuto, sapat na oras para makalayo si Rico bago siya dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga galaw ay tila isang anino. Walang ingay, walang bakas. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang tanging sandata na hawak niya sa gitna ng marangyang paraisong ito na puno ng mga ahas.
Lumabas siya ng silid at tinahak ang mahabang pasilyo ng resort. Ang dilaw na ilaw mula sa mga dingding ay nagbibigay ng mga kakaibang hugis sa sahig. Tila ba bawat anino ay may ibinubulong na babala. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang pamilyar na likod ni Rico na papasok sa isang elevator. Sa halip na bumaba patungo sa bar, ang elevator ay tumigil sa ika-4 na palapag. Ang palapag kung saan matatagpuan ang mga pinakamamahaling suite. Ang palapag kung saan naka-check-in si Bea. Mabilis ngunit tahimik na ginamit ni Mila ang hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang ritual ng pagpapakasakit. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling kasing tigas ng marmol. Nang makarating siya sa room 402, tumigil siya. Ang pinto ay hindi tuluyang nakasara. Tila ba sa sobrang pananabik ay nakalimutan na ng mga taong nasa loob ang mag-ingat. Mula sa maliit na siwang, narinig ni Mila ang isang malakas na tawa. Isang tawa na tila mga kristal na nagbabanggaan, ang tawa ni Bea. "Rico, stop it. Baka may makarinig sa atin," sabi ni Bea. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng panunukso at walang bakas ng tunay na takot. "Don't worry, my love. Natutulog na ang makina sa kabilang kwarto. Masyado siyang napagod sa pagbibilang ng mga sinulid niya," sagot ni Rico. Kasunod ang isang tunog ng pagbukas ng bote ng wine. Alam mo naman si Mila, basta may tela at karayom, kontento na siya. Masyado siyang boring para mapansin ang ginagawa natin. Naramdaman ni Mila ang panginginig ng kanyang mga kamay habang itinataas niya ang kanyang cellphone para simulan ang recording. Ang bawat salita ni Rico ay tila isang lason na idinidilig sa kanyang kaluluwa. Ang lalaking pinagsilbihan niya sa loob ng 12 taon, ang lalaking ipinagluto niya, ipinaglaba, at tinulungan sa lahat ng aspeto ng buhay, ay tinitignan lang pala siya bilang isang lumang makina na kinakalawang na. Poor Mila. I mean, look at her, Rico. She's so manang. Parang hindi siya nababagay dito sa Boracay. She looks like a rag in a sea of silk. Dagdag pa ni Bea at muli silang nagtawanan. Anyway, after this trip, siguraduhin mong pirmahan na niya ang mga papeles. I don't want to hide anymore. I deserve to be the real Mrs. Villanueva. Malapit na, Bea. Konting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang kabuuan ng pera mula sa kumpanya at naisara na ang tiyangge niya, wala na siyang magagawa, kundi ang sumuko. She's weak. She's always been weak. Ang bawat pangungusap ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa mata ni Mila Samni. Ang sakit ay wala na sa puso. Ito ay nasa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Nais niyang sumigaw, nais niyang sipain ang pinto at sakta ng 2 taong walang awang lumalapastangan sa kanyang dangal. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng matalinong pagtitiis. Habang tinitignan niya ang timer ng recording sa kanyang screen, isang mabigat na pakiramdam ang dumapo sa kanyang balikat. Isang malamig na aura na tila ba ang kamatayan mismo ang nakatayo sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumingon si Mila at doon, sa gitna ng madilim na pasilyo, nakatayo si Doña Celestina. Ang kanyang biyanan ay suot ang isang itim na robe. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng puot habang nakatitig sa cellphone na hawak ni Mila. Walang anumang tunog ng pagbabanta ang lumabas sa bibig ng matanda. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtitig ay sapat na para paralisahin ang sinuman. Ang mga labi ni Doña Celestina ay dahan-dahang gumalaw. Bumubuo ng isang salita na tila isang sumpa sa gitna ng gabi. Naramdaman ni Mila ang paghinto ng kanyang mundo. Ang tunog ng tawanan sa loob ng silid ay nagpatuloy. Walang kamalay-malay sa tensyong namumuo sa labas. Nakatitig si Mila sa kanyang biyanan habang ang cellphone ay mahigpit pa ring nakahawak sa kanyang nanginginig na mga daliri. Isang maling galaw lamang
at ang lahat ng kanyang pinagplanuhan ay maaaring maglaho sa isang iglap. Paano niya malulusutan ang matalas na paningin ng babaeng handang pumatay ng sariling konsensya para lamang sa imahe ng kanilang pamilya? Ang matalim na tingin ni Doña Celestina ay tila ba isang sumpa na nagpabato kay Mila sa kanyang kinatatayuan. Sa madilim na pasilyong yon, tanging ang mahinang liwanag mula sa mga dingding ang nagbibigay ng anyo sa kanilang dalawa. Isang matandang babaeng pilit na itinatago ang kabulukan ng kanyang pamilya sa likod ng mamahaling sutla at isang asawang wala ng balak na maging alay sa altar ng kasinungalingan. Ibigay mo sa akin ang teleponong yan, Milagros. Ang boses ng matanda ay isang mapanganib na bulong. Tila ba bawat titik ay may talim na handang pumatay. Huwag mong subukan ng pasensya ko. Isang tawag ko lang, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay nasa kalsada kayo ng anak mo, walang damit at walang dignidad. Huminga ng malalim si Mila. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 12 taon, hindi niya ibinaba ang kanyang paningin. Huli na po kayo, Ma. Ang dignidad na sinasabi ninyo ay matagal nang kinuha ng anak ninyo. At ang teleponong ito ang magiging tiket ko palabas sa impyernong itinayo ninyo. Bago pa man makakilos ang matanda, tumalikod na si Mila at mabilis na naglakad patungo sa elevator. Naramdaman niya ang matitinding sulyap ni Doña Celestina sa kanyang likuran, ngunit wala na itong magagawa. Ang oras ng pagtitiis ay tapos na. Ang gabi ng selebrasyon sa resort ay tila isang paraiso sa paningin ng mga panauhin. Ang mga garden lights na nakasabit sa mga puno ay tila mga bituing bumaba sa lupa, habang ang amoy ng litson at sari-saring pagkain ay humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Ang mga miyembro ng pamilya Villanueva at ang kanilang mga kasosyo sa negosyo ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang barong at gown, nagtatawanan at nagpapalitan ng mga mapagpanggap na papuri. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Rico. May hawak na baso ng wine at may malapad na ngiti habang kausap ang mga investors. Sa tabi niya, kunwaring napadaan lang si Bea. Suot ang isang pulang dress na tila humahalina sa bawat lalaking tumingin, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakawaksi sa direksyon ni Rico. "Ladies and gentlemen, may I have your attention please?" Ang tinig ni Mila ay bumasag sa musika ng selebrasyon. Nakatayo siya sa gilid ng control booth. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Ngayong gabi, bago tayo magpatuloy sa ating kasiyahan, may inihanda akong maikling presentasyon para sa anibersaryo ng aming kasal ni Rico. Isang pagpupugay sa katapatan at pagmamahalan na bumubuo sa pamilya Villanueva. Bahagyang natigilan si Rico, ngunit mabilis ding ngumiti at nag-thumbs up sa kanyang asawa. "That's my Mila. Always full of surprises." Sigaw pa nito sa harap ng mga bisita, habang si Bea naman ay bahagyang itinaas ang kanyang baso ng may panunuya. Dahan-dahang pinatay ang mga ilaw sa paligid. Ang malaking puting telang nagsisilbing screen sa harap ng entablado ay dahan-dahang umilaw. Ang mga panauhin ay natahimik, naghihintay ng isang madamdaming slideshow ng mga larawan ng pamilya. Ngunit sa halip na mga larawan ng bakasyon o mga ngiti, ang bumungad sa kanila ay isang malinaw na kopya ng isang bank statement, ang malalaking numero at ang pangalan ni Rico Villanueva at Beatriz Aguinaldo ay tila ba mga saksak sa mata ng bawat nanonood. Kasunod nito ay ang mga audio clip, ang mga boses ni Rico at Bea na sineseryoso ang pag-insulto kay Mila, ang pagtawa nila sa paggamit ng pera para sa matrikula ni Maya at ang kanilang plano na iwan si Mila pagkatapos ng biyaheng ito. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi. Ang tanging maririnig lamang ay ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang at ang mabigat na paghinga ng mga taong hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Si Rico ay tila naging isang rebulto ng asin. Ang kanyang baso ng wine
ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at ang marahas na pagbasag niyon sa sahig ay tila huling hininga ng kanyang reputasyon. "Mila, patayin mo yan! Anong kahibangan ito?" Sigaw ni Rico. Ang kanyang boses ay puno ng takot at galit habang sinusubukang umakyat sa entablado. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat salita, bawat ebidensya ay nakatatak na sa isipan ng lahat ng naroroon. Si Bea naman ay pilit na nagtatago sa likod ng mga tao. Ang kanyang mukha ay maputla na tila isang bangkay. Ngunit ang kanyang takot ay lalong lumalim nang mula sa kadiliman ng mga puno, isang lalaki ang dahan-dahang lumakad patungo sa liwanag. Si Noel. Ang bawat hakbang ni Noel sa buhangin ay tila isang paghatol. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig para sa kanyang asawa, ay ngayon ay puno ng isang sakit na mas malalim pa sa karagatan. Nakatingin siya ng diretso kay Bea, habang ang suot nitong pulang dress ay tila naging simbolo ng dugong ibinuhos ni Noel sa pagtatrabaho sa barko para lamang sa isang babaeng trador. "Noel, Hon, let me explain." Ang boses ni Bea ay nanginginig. Halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Hindi sumagot si Noel. Sa halip, lumingon siya kay Mila at bahagyang tumango. Isang tahimik na pasasalamat sa pagitan ng dalawang biktima ng kataksilan. Sa sandaling iyon, ang marangyang selebrasyon ng mga Villanueva ay naging isang pampublikong paglilitis. Si Doña Celestina ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang pinapanood ang tuluyang pagkawasak ng pangalang ipinaglaban niya ng higit sa kanyang sariling kaluluwa. Mila stood there, watching the chaos unfold. The weight that had been crushing her chest for months finally began to lift. But as she looked at the shattered remains of her marriage and the broken hearts of the people around her, she realized that the truth, while liberating, leaves a trail of ruins. Isang tanong ang nanatili sa hangin habang ang bawat bisita ay nagsisimula ng magbulungan at lumayo. Matapos ang gabing ito ng katotohanan, mayroon pa nga bang puwang para sa kapatawaran? O ang bawat isa sa kanila ay tuluyan ng malulunod sa mga alon ng puot na sila mismo ang lumikha? Ang katahimikan na bumalot sa malawak na hardin ng resort ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang mga kasosyo sa negosyo ni Rico, na kanina lang ay masayang nakikipagkamay, ay dahan-dahang lumalayo. Ang kanilang mga muka ay puno ng pandidiri at pag-iwas. Ang bawat bulungan ng mga bisita ay tila ba isang hangin na humihiwa sa natitirang dangal ng pamilya Villanueva. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang mukha ni Rico ay naging kakulay ng abo. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng anumang butas na matatakasan, ngunit ang bawat daan ay tila hinarangan na ng katotohanan. "Anong ginagawa ninyo rito? Mag-alis na kayo. This is a private event." Ang sigaw ni Rico ay basag, puno ng desperation, habang pilit niyang itinataboy ang mga bisitang nagsisimula ng kumuha ng video gamit ang kanilang mga telepono. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang kapangyarihang dati ay hawak niya dahil sa kanyang posisyon at pangalan ay naglaho na parang usok sa gitna ng unos. Biglang tumunog ang cellphone pa ni Rico sa loob ng kanyang bulsa. Ang panginginig ng kanyang kamay habang kinukuha ito ay tila ba ang kanyang buong pagkatao ay gumuho na rin nang makita niya ang pangalan ng kanyang boss sa screen. Ang CEO ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan ay tila ba tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Hindi na niya kailangang sagutin ang tawag upang malaman ang nilalaman nito. Ang balita ng kanyang pagnanakaw at ang kahihiyang idinulot niya sa kumpanya ay kumalat na sa social media nang mas mabilis kaysa sa sikat ng araw. "Mila, bakit mo ginawa ito? Masaya ka na ba? Sinira mo ang buhay ko." Ang tinig ni Rico ay puno ng puot habang humahakbang siya patungo kay Mila, ngunit agad siyang hinarangan ni Noel. Ang bawat hakbang ni Noel sa buhangin
ay tila isang pagyanig ng lupa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado sa gitna ng matinding sakit. Huwag mong sisihin si Mila, Rico. Ikaw ang humukay ng sarili mong libingan sa bawat gabi na kasama mo ang asawa ko. Ang boses ni Noel ay malalim, tila galing sa kailaliman ng dagat. Tumingin siya kay Bea, na ngayon ay nakaluhod na sa buhangin. Ang kanyang pulang dress ay nadudumihan na ng puting alikabok ng isla. Bea, lahat ng pinaghirapan ko sa gitna ng dagat, lahat ng panganib na hinarap ko para mabigyan ka ng magandang buhay, lahat yun, itinapon mo para sa lalaking ito? Hindi mo lang ako pinagtaksilan, ninakawan mo rin ang pangarap ko. Hon, please, nagkamali lang ako. They manipulated me. Ang pagmamakaawa ni Bea ay tila isang hungkag na tunog sa pandinig ng lahat. Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na nagdulot ng awa, kundi lalong nagpaigting sa pandidiri ng mga nakakakita. Ang imahe ng isang influencer na tinitingala ng marami ay tuluyan ng nadungisan. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga followers, ang kanyang mga contracts, at ang kanyang reputasyon ay sabay-sabay na naglaho. Sa kabilang bahagi ng entablado, si Doña Celestina ay tila ba isang lantang bulaklak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang perlas na kwintas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang bawat pangarap niya para sa pamilya Villanueva, ang bawat pagsisikap niyang itago ang dumi sa ilalim ng rug ay nabunyag na sa harap ng lahat. Ang mga matatandang kaibigan niya sa alta sosyedad ay isa-isang tumalikod nang walang pasabi. Tila ba ang kanyang presensya ay naging isang sakit na dapat iwasan. Dahan-dahang lumapit si Mila sa kanyang biyenan. Walang bahid ng tagumpay sa kanyang mukha, kundi isang malalim at matandang pagod. Ma, sinabi ko sa inyo. Ang katarungan ay hindi kayang pigilan ng anumang pangalan. Pinili ninyong protektahan ng isang halimaw kaysa sa babaeng nagsilbi sa inyo ng buong tapat. Ngayon, ang pangalang Villanueva na iniingatan ninyo ay magiging simbolo na lamang ng kataksilan. Hindi nakapagsalita ang matanda. Ang tanging maririnig lamang sa kanya ay ang mabigat at nahihirapang paghinga. Ang bawat hiyas sa kanyang katawan ay tila naging mga kadena na nagpabigat sa kanyang kalooban. Habang ang mga tao ay nagsisimula ng mag-alisan at ang mga staff ng resort ay nagsisimula ng magligpit ng mga kalat, naiwan ang 4 na tao sa gitna ng nagdidilim na hardin. Ang bawat isa ay nakatayo sa kani-kanilang mga guho. Si Mila ay tumingin sa malayo, kung saan ang mga alon ng dagat ay patuloy na humahampas sa pampang. Tila ba sinusubukang linisin ang bawat bakas ng kahihiyang naganap. Naramdaman ni Mila ang lamig ng hangin sa kanyang balat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakatakot. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na dating nakatali sa mga Villanueva ay isa-isa nang naputol. Ngunit sa gitna ng kanyang kalayaan, isang panibagong hamon ang sumulpot sa kanyang isipan. Ang pagbawi sa tiyanggay ng kanyang ama at ang pagprotekta sa kinabukasan ni Maya ay magsisimula pa lamang. Isang huling tingin ang ibinigay ni Mila kay Rico, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ngunit pinatay ang kanyang kaluluwa ng dahan-dahan. Ang pagbagsak ng mga Villanueva ay hindi lamang isang katapusan, kundi isang marahas na paalala na ang bawat kasinungalingan ay may katumbas na singil. Tumalikod na si Mila at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang niya sa buhangin ay tila ba isang panibagong tahi sa tela ng kanyang bagong buhay. Ngunit habang nilalampasan niya ang madidilim na bahagi ng resort, narinig niya ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa dilim. Isang boses na puno ng takot at desperation. Isang boses na nagparamdam sa kanya na ang laban ay hindi pa tuluyang natatapos. Mayroon pa bang huling alas na itinatago si Rico? O ito na ang huling hininga ng isang taong lununod na sa sariling kasalanan?
Ang sikat ng araw sa sumunod na umaga ay tila hindi na kasing hapdi ng dati. Habang nakaupo si Mila sa balkonahe ng isang maliit na silid sa resort, malayo sa ingay ng mga bisita at sa bakas ng kahihiyan kagabi, naramdaman niya ang malamig na simoy ng dagat na tila ba humahaplos sa kanyang mga sugat. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay nagdadala ng isang uri ng katahimikan na matagal na niyang hindi nararanot, ang katahimikan ng isang taong wala nang itinatagong lihim. Ang marahang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran ay nagpalingon sa kanya. Si Attorney Isandro Lim ay pumasok, dala ang isang itim na briefcase na tila ba naglalaman ng lahat ng susi patungo sa kanyang kalayaan. Ang mukha ng abogado ay seryoso, bakas ang puyat ngunit may kasamang respeto sa kanyang mga mata habang tinitignan ang babaeng nasa kanyang harap. Nakahanda na ang lahat, Mila. Ang mga dokumentong ito ay hindi lamang mga papel. Ito ang iyong kalasag at espada laban sa kanila. Simula ni Isandro habang inilalapag ang mga folders sa ibabaw ng mesa. Ang bawat paglipat niya ng pahina ay lumilikha ng marahang kalasakas na tila ba isang ritual sa gitna ng katahimikan. Ilang sandali pa ay bumukas muli ang pinto. Pumasok si Rico, ngunit hindi na ito ang makisig at mayabang na lalaking nakilala ni Mila. Ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay mapupula at tila balubog sa kailaliman ng sarili niyang takot. Naupo siya sa tapat ni Mila nang hindi tumitingin dito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Mila, let's talk. Hindi mo naman kailangang gawin ito sa harap ng abogado. Pamilya tayo, di ba? Maaari nating ayusin ito ng tayo lang. Ang boses ni Rico ay gumaralgal, isang desperadong pagtatangka na gamitin muli ang kanyang karisma na matagal nang naglaho. Tinitigan siya ni Mila ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na kawalan. Pamilya, Rico? Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa sariling anak. Ang pamilya ay hindi naninira ng dangal para sa sariling libog. Tapos na ang panahon ng pag-uusap na walang saysay. Tumikhim si Isandro at inilapit ang isang dokumento kay Rico. Mr. Villanueva, ayon sa aming investigasyon, ang halagang kinuha mo sa kumpanya ay sapat na para mabulok ka sa kulungan ng mahabang panahon. Kasama na rito ang pagpeke mo sa pirma ng iyong asawa para maisangla ang kanyang patahian. Mayroon kaming dalawang pagpipilian para sa iyo ngayong umaga. Napaangat ng tingin si Rico. Ang takot sa kanyang muka ay tila ba isang anino na lalong nagpapadilim sa kanyang anyo. Ang una ay ang harapin ng kasong estafa at falsification of public documents. Sisiguraduhin namin na ang bawat ebidensyang ipinakita kagabi ay makakarating sa korte. Patuloy ni Isandro. Ang ikalawa ay pirmahan mo ang deed of cancellation ng sangla sa shop ni Mila. Ibalik ang lahat ng perang itinabi mo para kay Maya at pirmahan ang ating compromise agreement para sa legal separation at custody. Sa oras na mapunta ang lahat sa pangalan ni Mila, hindi na namin itutuloy ang pagsasampa ng kasong kriminal. Napayuko si Rico. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Tila ba ang hangin sa loob ng silid ay paubos na. Saan ako kukuha ng pera? Wala na akong trabaho, Mila. Pati si Mama, isinumpa na ako. Hindi ko problema kung saan ka kukuha ng pambayad, Rico. Maari mong ibenta ang mga sasakyan mo, ang mga relo mo, o kahit anong luho na binili mo gamit ang pawis ko. Ang boses ni Mila ay matigas. Tila ba ang bawat salita ay gawa sa bakal. Ang mahalaga sa akin ay ang makuha ang para sa anak ko at ang tiyangge ng tatay ko. Iyan lang ang tanging bagay na hindi mo dapat pinakialaman. Dahan-dahang kinuha ni Rico ang ballpen. Ang dulo nito ay dahan-dahang gumuhit sa papel. Nag-iiwan ng itim na tinta na tila ba isang huling hatol sa kanyang sariling kasalanan. Ang tunog ng pagpirma niya sa bawat pahina ay ang tanging maririnig sa loob ng silid. Isang tunog na tila ba ang pagpunit
sa huling hibla ng kanilang pagsasama. Nang matapos ang huling pirma, iniabot ni Isandro ang mga papeles kay Mila. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mila ang isang uri ng kagaanan na hindi niya maipaliwanag. Ang bigat na pasan-pasan niya sa loob ng 12 taon ay tila ba dahan-dahang natutunaw. "Mila, please, patawarin mo ako," bulong ni Rico. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hiling. "Mahal ko pa rin kayo ni Maya." Tumayo si Mila at kinuha ang kanyang folder. Tiningnan niya si Rico sa huling pagkakataon. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Rico. Ang pag-ibig ay hindi nandaraya. Ang nararamdaman mo ay hindi pag-ibig, kundi panghihinayang sa mga bagay na nawala sa iyo dahil sa sarili mong kagagawan. Lumabas si Mila ng silid ng hindi lumilingon. Sa labas, sinalubong siya ni Noel. Ang mukha nito ay kalmado na rin, bagaman may bakas pa rin ng kalungkutan. Walang salitang namurol sa pagitan nila, kundi isang sulyap ng pag-unawa. Pareho silang nanggaling sa apoy at pareho silang nakaligtas, bagaman may mga peklat na maiiwan. Habang naglalakad siya patungo sa dalampasigan, hinawakan ni Mila ang folder ng mahigpit sa kanyang dibdib. Sa loob nito ay ang kanyang kinabukasan, ang patahian ng kanyang ama na muli niyang mabubuksan, at ang katiyakan na ang kanyang anak ay makakapag-aral nang walang inaalalang utang. Tumingala siya sa langit at huminga ng malalim. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na dating nakakulong sa anino ng mga Villanueva ay tuluyan na ngang nakalaya. Ngunit habang pinapanood niya ang paglayo ng isang bangka sa abot-tanaw, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Ang katarungan ay nakamit na niya sa papel, ngunit sa pagbabalik niya sa Pasig, magagawa kaya niyang itahing muli ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang puso upang maging isang buong disenyo ng kapayapaan. Ang muling pagbukas ng pinto ng patahian sa Pasig ay tila pagbukas ng isang kabanata na matagal nang nakabinbin sa ilalim ng alikabok ng pait at pagtitiis. Ang marahang pag-ikot ng susi sa loob ng kandado ay nagresulta sa isang pamilyar na tunog ng paglaya, na tila ba ang mismong pintuan ay nagagalak sa pagbabalik ng tunay nitong nagmamay-ari. Pagpasok ni Mila, sinalubong siya ng amoy ng lumang tela at ang amoy ng bakal mula sa kanyang mga makinang panahi. Isang halimuyak na para sa kanya ay mas mabango pa kaysa sa anumang mamahaling pabango sa Boracay. Ang sikat ng araw ay tumatago sa bintana, nagpapayaw sa mga maliliit na butil ng alikabok na sumasayaw sa hangin. Lumapit si Mila sa kanyang lumang makinang panahi, ang makinang iniwan ng kanyang ama. Hinaplos niya ang malamig na bakal nito. Ang bawat gasgas at bawat ukit niyon ay tila ba mga marka ng karangalan na kanyang muling nabawi. Sa loob ng maraming taon, ang bawat ikot ng gulong nito ay tila isang tanikala. Ngunit ngayon, bawat tahin niya ay magsisilbing hibla ng kanyang sariling kalayaan. Sa labas ng kanyang patahian, ang balita ng kanyang pagbabalik ay mabilis na kumalat sa komunidad. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitignan siya ng may kasamang awa o panghuhusga ay dahan-dahang lumalapit, bit-bit ang mga ngiting puno ng respeto. Ate Mila, mabuti naman at nagbukas ka na ulit. We really missed your work. Wala talagang makakatalo sa mga tahi mo, sabi ng isang dating suki habang dumadaan sa harap ng shop. Salamat, Aling Nena. Magsisimula na tayong muli. Marami pang pangarap na kailangang itahi, sagot ni Mila nang may kasamang tunay na ngiti. Ang uri ng nangiti na hindi na kailangang pilitin sa harap ng salamin. Habang nag-aayos siya ng mga sinulid, hindi niya maiwasang maisip ang sinapit ng mga taong nagtangka siyang sirain. Ayon sa mga balita mula sa kanilang mga kakilala, si Rico ay nakatira na ngayon sa isang maliit at madilim na paupahang silid sa labas ng lungsod. Ang lalaking dati ay hindi makalakad nang walang mamahaling sapatos ay ngayon ay namamasada na lamang ng tricycle para may maipanglaman sa sikmura.
Ang kanyang mga dating kaibigan ay tila ba naging mga anino na umiiwas sa tuwing makikita siya, isang malupit na paalala na ang kapangyarihang galing sa pandaraya ay madaling mabura ng katotohanan. Si Bea naman ay tuluyan ng naglaho sa mundo ng social media. Ang kanyang influencer lifestyle ay gumuho nang ang mga kumpanyang dati ay sumusuporta sa kanya ay isa-isang nagpadala ng termination letters. Ang mga followers na dati ay pumupuri sa kanya ay ngayon ay siya namang nangunguna sa pagbatikos. Nabalitaan ni Mila na bumalik si Bea sa probinsya, nagtatago sa kahihiyang siya rin naman ang may likha. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, narinig ni Mila ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Noel, dala ang isang maliit na basket ng mga prutas at isang bouquet ng mga bulaklak. Ang mukha ni Noel ay may bakas pa rin ng pinagdaanan, ngunit ang kanyang mga mata ay mas maliwanag na ngayon. Tila ba ang hangin sa dagat ay pinalitan na ng sariwang hangin ng pag-asa. Mila, happy reopening. I'm so proud of you. Nakita ko ang bagong sign mo sa labas, pananahi ng dangal. It suits you perfectly. Ang boses ni Noel ay puno ng katapatan. Salamat, Kuya Noel. Kung hindi dahil sa suporta mo at ni Isandro, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa takot. Tugon ni Mila habang tinatanggap ang mga bulaklak. Pareho tayong nakaligtas, Mila. Siguro ito na yung time para unahin naman natin ang sarili natin. Maya is lucky to have a mother like you. Sabi ni Noel bago dahan-dahang nagpaalam. Nang gabi ring iyon, habang tinatapos ni Mila ang isang simpleng bestida para kay Maya, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong sweet sa Boracay. Ang bawat pagtapak niya sa pedal ng makina ay lumilikha ng isang ritmikong tunog na tila ba isang awit ng tagumpay. Hindi na niya kailangang magpakamartir. Hindi na niya kailangang itago ang kanyang mga luha sa ilalim ng puting tela. Pumasok si Maya sa shop at niyakap siya mula sa likuran. Mama, ang ganda niyo po kapag nakangiti. Parang hindi na po kayo pagod. Hinalikan ni Mila ang noo ng kanyang anak dahil ang bawat tahi na ginagawa ko ngayon, anak, ay para sa atin. Wala na tayong kailangang katakutan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga daliring dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng tela, napagtanto ni Mila na ang mga sugat ng kahapon ay hindi na nagnanaknak. Ang mga ito ay naging mga peklat na lamang, mga paalala na ang isang babaeng marunong magmahal ay isa ring babaeng marunong lumaban. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, isang huling hamon ang kailangan niyang harapin. Magagawa kaya niyang harapin si Rico sa huling pagkakataon para sa formal na pagpirma ng mga papeles ng Leon o mas pipiliin niyang ibaon na lamang ito sa limot kasama ng lahat ng kanyang pait. Ang bawat hibla ng sinulid na dumadaan sa butas ng karayom ni Mila ay hindi na tila isang tanikala, kundi isang masayang alipato ng pag-asa na sumasabay sa indayog ng kanyang mga pangarap. Sa loob ng studio, na pananahi ng dangal, ang amoy ng bagong tabas na tela, at ang sariwang halimuyak ng mga bulaklak sa florera ay nagahalo. Lumilikha ng isang atmosfera na puno ng buhay at kapayapaan. Wala na ang mabigat na usok ng pait. Ang tanging nananatili ay ang liwanag ng umaga na malayang tumatagos sa malalaking bintana. Nagbibigay ng kislap sa bawat kristal na kanyang ikinakabit. Hindi na mabilang ang mga babaeng nagpupunta sa kanyang shop, hindi lamang para magpatahi ng damit, kundi para na rin makarinig ng kanyang kwento. Si Mila ay naging simbolo ng isang martyr na natutong bumangon, isang mananahi na hindi lamang nagtagpi ng tela, kundi nagtagpi rin ng sarili niyang nadurog na pagkatao. Isang hapon, habang abala si Mila sa pag-aayos ng isang belo, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Isandro Lim, bitbit ang isang asul na folder. Ang kanyang lakad ay magaan at ang kanyang ngiti ay puno ng pagbati. Mila, ito na ang huling piraso ng iyong kalayaan. Ang boses ni Isandro ay mahinahon habang inilalapag ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. Tapos na ang lahat ng legal na proseso. Ang tiyangge
Ang mga accounts at ang iyong pangalan, lahat ay malinis na at nakatatak na sa ilalim ng iyong pagmamay-ari. You are officially and legally free, Mila. Hinawakan ni Mila ang mga papel. Ang gaspang niyon sa kanyang mga daliri ay tila isang haplos ng tagumpay. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang buntong hininga na nagmula sa kailaliman ng 12 taong pagtitimpi. Kumusta? Kumusta sila, attorney? Tanong ni Mila, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa pagnanais na tuluyan ng isara ang pinto ng nakaraan. Huminga ng malalim si Isandro. Si Rico ay tuluyan ng iniwan ng lahat. Nabalitaan kong naisangla na rin niya pati ang natitirang ari-arian para pambayad sa mga utang niya sa kumpanya, ngunit hindi pa rin sapat. Doña Celestina, nakatira na lang siya sa isang maliit na kondo. Malayo sa mga kaibigan niyang dati, ay kinatatakutan siya. Ang dating mansyon ng mga Villanueva ay ibinibenta na rin. Ang bawat kasinungalingan ay tila ba nagkaroon ng sariling boses at naningil sa kanila ng sabay-sabay. Tumango si Mila. Wala siyang naramdamang tuwa sa pagbagsak nila, kundi isang matinding pasasalamat na hindi na siya bahagi ng kaguluhang yon. Ang bawat butil ng karma na dumating sa kanila ay sapat na para ituro ang leksyon ng katotohanan. Maya-maya pa ay dumating si Noel. Tulad ng nakagawian, may dala siyang merienda para kay Mila at Maya. Habang nag-aayos sila ng pagkain sa maliit na pantry ng studio, naramdaman ni Mila ang titig ni Noel. Isang titig na puno ng paghanga at isang uri ng kilig na matagal na niyang hindi nararamdaman. Mila, may balak ka bang magbakasyon muli? Pero sa pagkakataong ito, sa lugar na tunay na magpapasaya sa'yo, tanong ni Noel habang iniaabot ang isang baso ng juice. Ang dahan-dahang pagdait ng kanilang mga daliri ay nagdulot ng isang kislap ng init sa balat ni Mila. Siguro, Kuya Noel. Pero sa ngayon, sapat na sa akin ang bawat umagang nagigising ako na walang bigat sa dibdib. Ang kapayapaan ko ay ang aking bakasyon, sagot ni Mila nang may kasamang malambing na tawa. Kung ganoon, hahayaan muna kitang namnamin ang kapayapaang yan. Pero asahan mo, nandito lang ako, handang maghintay hanggang sa muling maging handa ang puso mo para sa isang bagong disenyo ng pag-ibig. Bulong ni Noel, sapat na para magpamula sa mga pisngi ni Mila. Nang sumapit ang dapit hapon, lumabas si Mila sa harap ng kanyang shop. Pinanood niya si Maya na masayang nakikipaglaro sa mga bata sa kanto. Ang tawa ng kanyang anak ay tila isang musika na bumubura sa bawat alaala ng pighati. Kinuha ni Mila ang kanyang cellphone at tinignan ang huling mensahe mula kay Rico na humihingi ng tawad. Ngunit sa halip na magalit, dahan-dahan niyang pinindot ang delete. Kasabay ng paglaho ng mensahe sa screen ay ang tuluyang paglaya ng kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Mila ang hangin ng Pasig na humahaplos sa kanyang buhok. Hindi na ito ang hanging puno ng alikabok at pagod. Ito ay hanging puno ng pagsibol. Ang bawat tahi ng kanyang buhay ay maayos na. At kahit may mga peklat ang kanyang mga daliri, ang mga ito ay simbolo ng isang babaeng hindi sumuko sa gitna ng unos. Tumingala siya sa langit na ngayon ay kulay rosas at lila. Tila ba isang telang sutla na inilatag ng Diyos para sa kanyang bagong simula. Ang pananahi ng dangal ay hindi na lamang isang pangalan sa signboard. Ito ay ang kanyang buhay. At habang dahan-dahang lumulubog ang araw, alam ni Mila na ang dilim ay hindi na nakakatakot dahil siya na mismo ang nagsisilbing sariling liwanag. Ngunit sa gitna ng kanyang kagaanan, isang huling anino ang tila ba kumaway mula sa malayo. Habang naglalakad siya pabalik sa loob, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyang dumaan sa harap ng shop. Isang lumang sasakyan na pilit na pinatatakbo. Isang huling sulyap mula sa bintana ng sasakyang yon ang nagtagpo sa kanyang mga mata. Sino ang taong nasa loob at ano ang huling mensaheng nais nitong iparating sa babaeng tuluyan nang nakawala
sa kanyang mga kuko. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila ba isang mabilis na paghila ng sinulid sa isang mahabang tela ng buhay. Sa dalampasigan ng Manila Bay, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nag-iiwan ng kulay ginto at kahel sa kalangitan, nakatayo si Milagros Santillan. Ang hangin mula sa dagat ay malamyos na humahaplos sa kanyang mukha. Hindi na kasing pait ng hangin sa Boracay, kundi isang hanging puno ng asin at kalayaan. Ang kanyang suot na puting bestida ay dahan-dahang sumasabay sa ihip ng hangin. Tila ba isang bandila ng tagumpay matapos ang isang napakahabang digmaan. Sa kanyang tabi, ang 12 taong gulang na si Maya ay masayang pinapanood ang mga ibon na lumilipad patungo sa kanilang mga pugad. Mama, look! Ang ganda po ng langit. Parang bawat kulay ay may sinasabing magandang balita. Masayang wika ng bata habang nakakapit sa kamay ng kanyang ina. Hinigpitan ni Mila ang hawak sa kamay ng anak. Sa bawat tibok ng puso ni Maya, nararamdaman ni Mila ang katuparan ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ang matrikulang dati ay pinag-awayan at ninakaw, ay nagbunga na ng mga matataas na grado at isang batang hindi na natatakot mangarap. Totoo yan, Maya. Ang bawat dapit hapon ay paalala na kahit gaano kahaba ang dilim, laging may bukas na naghihintay. Sagot ni Mila, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng katiyakan. Sa nakalipas na 12 buwan, natutunan ni Mila ang tunay na kahulugan ng kapatawaran. Hindi niya pinatawad si Rico dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ang kanyang sariling puso ay karapat-dapat sa kapayapaan. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa mga taon ng pananahimik at pagtitiis. Ang galit na dati ay tila isang nagbabagang uling sa kanyang dibdib, ay dahan-dahan nang naging abo at tuluyan ng tinangay ng hangin. Si Rico ay nanatili na lamang na isang mantsa sa kanyang gunita, isang aral na kailangang pagdaanan upang mahanap ang tunay na ningning. Nabalitaan niyang si Rico ay tuluyan ng nawalan ng tirahan matapos makuha ng bangko ang lahat ng kanyang huling ari-arian. Si Doña Celestina naman ay nananatiling nakakulong sa kanyang maliit na silid. Binibilang ang mga natitirang perlas na wala ng halaga dahil wala ng sinumang nais tumingin sa kanya. Ang kanilang dangal na ipinaglaban sa pamamagitan ng kasinungalingan ay tuluyan ng naging alabok. Samantala, si Bea ay nananatiling isang anino sa probinsya, isang babala sa bawat taong nag-aakalang ang paninira ng pamilya ay magdadala ng tunay na kaligayahan. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanila mula sa di kalayuan. Nakita nila si Noel na naglalakad sa buhangin, dala ang 2 baso ng sorbetes. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at ang kanyang nangiti ay tila isang liwayway na hindi napapagod. Lumapit siya kay Mila at iniabot ang isa. Ang sandaling pagdait ng kanilang mga balat ay nagparamdam kay Mila ng isang uri ng kilig na hindi nakabase sa takot, kundi sa pagtitiwala. Sabi ko na nga ba, dito ko kayo matatagpuan. Sabi ni Noel, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mila nang may kasamang malalim na paghanga. Ang studio mo sa Pasig ay puno na naman ng mga orders. Maraming mga bride ang gustong ikaw ang magtahi ng kanilang simula. Napangiti si Mila. Ang pananahi ng dangal ay hindi lang tungkol sa mga damit, Noel. Tungkol ito sa pagpapaalala sa bawat babae na ang kanilang halaga ay hindi nakadepende sa kung sino ang nasa tabi nila, kundi sa kung sino sila sa harap ng salamin. And you are the best example of that, Mila, bulong ni Noel. Sapat na para maramdaman ni Mila ang init ng kanyang katapatan. Habang pinapanood nila ang huling sulyap ng araw bago ito tuluyang maglaho, napagtanto ni Mila ang huling bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang pag-ibig ay hindi pala isang kulungan, at ang pagsasakripisyo ay hindi dapat na uuwi sa pagkawala ng sarili. Ang tunay na dangal ay hindi na itatahi ng mamahaling kristal o sutla.
kundi ng bawat hibla ng katotohanan at pagpapahalaga sa sarili. Ang mga silid sa Boracay na dati ay simbolo ng kataksilan at dilim ay pinalitan na ng malawak at maliwanag na silid ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na siya mismo ang nagdisenyo, siya ang nagtabas, at siya ang tumahi ng buong ingat. Dahan-dahang sumandal si Mila sa balikat ni Noel habang si Maya ay tumatakbo sa dalampasigan. Ang bawat hampas ng alon sa kanyang mga paa ay tila isang pagbabasbas. Tapos na ang gabi ng pagluha. Ang bawat tahi ay maayos na. Ang bawat sugat ay naghilom na. At ang katarungan ay nanahan na sa kanyang puso. Sa gitna ng malawak na dagat ng buhay, natagpuan na ni Mila ang kanyang sariling pampang.